Kamusta? Ito ang ating grade 3 third quarter examination. Ang subject natin ngayon araw ay Pilipino. Ito ang unang question. Maari mo bang awitin ang kantang Si Pilemon? Si Pilemon, namaso sa kadagatan, nakakuha, o gistang tambasakan. Sa merkadong guba, ang halin pulos kura, igo lang ipano ba? Ito po ang sunod natin na tanong. Ikwento ang istorya ng tahanan na tahanan. Anong aral ang matututunan sa kwentong ito? Sa tahanan na tahanan, may batang babae, tapos sabi yung nanay sa kanya na lilipat sila sa bagong bahay. Natuwa yung batang babae. Tapos biglang naisip niya kung ano nangyari. Tapos naisip niya yung kung anong mangyayari. Kasi sa bahay na madadala na ba lahat ng gamit, sasama ba lahat ng family members, lahat? Paano yung mga kaibigan niya? Naisip niya kasi yung bahay ay dun siya lumaki. Tapos nung gabi yun, bago sila lumipat, nagpanaginip siya ata na nakita niya yung bahay nila, biglang naging parang tao, tapos umiiyak-iyak yung bahay. Tapos sabi ng batang babae sa bahay nila, tahanan. Tapos pumunta sila sa malayo na lugar na hindi sila mahahanap, pero sila lang. Tapos naanuhan sila ng malakas na storm. Tapos nagulat yung batang babae, tapos nagulat siya, panaginip lang pala yun, iyak siya ng iyak. Tapos tumating yung mami niya, sabi ng mami niya, okay lang umiyak. Ayun, tapos okay na siya. Yan na. Ang aral na natutunan ko sa kwentong iyon ay okay lang matakot sa baka manibago ka na ganon. Ang susunod natin na tanong ay sino-sino si Yambu, si Bibo at ang buto? Ano ang kwento nila? Si Yambu ay isang coach
ng PE. Tapos si Bibo ang isa niyang estudyante. Tapos, yung isang araw kasi, yung last araw, kasi last araw na ng training. And then na championship na the next day. Tapos, training sila. Tapos, sabi ni Yambu, nasan si Bibo? Tapos dumating si Bibo, may hawak na buto na mamamatay. Tapos sabi niya, tulungan natin yung buto na to. Tapos sabi ni Yambu, mama na yan, may championship bukas. Kailangan natin mag-training. Ayaw niya, gusto niya tulungan yung buto. Tapos, sabi ni Yambu, na hindi pwede magtulog ng bato kasi mamatalo tayo sa PE. Tapos nagpatulong si Bibo sa mga halaman. Yung sunflowers, tinawagan sa telephone yung mga kaibigan nila. Sumigaw sa yung banana tree. Sa megaphone. Tapos, sabi nila yung bulate lang nakaka-help dun. Tapos sabi ni Yambu, hindi ka namin training bukas kasi ayaw niya tumulong. Tapos, madaming nag-help na insekto tsaka plants. Tapos nung gabing iyon, nanonood sila ng news. Nandun si Bibo tsaka yung buto sa news. Tapos, the next day, tapos, nag-angry lahat ng students kay Yambu. Tapos, sige, mag-help na ako. Tapos, nag-help siya. The next day, hindi na nag-finals. Sila pa rin nanalo kasi doon. Pero nung next day, nasa ground yung seed. On top of this, sa ng seed, may kulay green. Good morning sa lahat yung seed. Tapos, tuwang-tuwa si Bibo na namuhay pa yung seed. Yan yung storya. Ito ang next natin na question. Ano ang iyong natutunan sa kwento ng lagot? Baka may lepto sa baha. Ang natutunan ko ay pag may baha, magsuot ng boots or wag na lumabas kasi baka magka-leptospirosis kayo kasi po pag may sugat kasi pag may baha, umiihi yung mga daga sa baha. Tapos pumapasok sa sugat. Kaya hindi pwede pag lumabas na may baha, na may sugat pag kayo kahit wala kasi baka pumasok sa katawan nyo ang ihi ng daga na sobra kasi meron po yon dumi. Ito po ang last natin na question. Sino-sino ang mga gumawa ng corona ni Inang Kalikasan? Alin dito ang kanyang napili? So, yung unang yung mga sirena,
Pero basa lagi si Inang Kalikasan. Maganda talaga, made out of corals. Tapos, ang ganda. Tapos, puro seashells. Tsaka, seaweed. Pero, laging nababasa si Inang Kalikasan. Laging nababasa. Kaya ayaw niya yun. Yung next, ginawa ng mga diwata. Yung mga flowers. Yung mga flowers na ginawa made out of flowers, lahat. Tapos ang bango. Pero hindi na ayaw na ni pero next na. Tapos yung next ginawa ng mga angel. Yung corona na ginawa ng angel, gawa sa clouds. Pero pag sinusuot, ayaw umano sa ulo niya kasi laging tumataas at lumilipad ulit eh. Kaya, tapos yung next, ginawa ng mga giant. Gumawa sila ng crown made out of rock. Rock naman, ayaw naman ni suot ni Inang Kalikasan kasi masyadong mabigat at malaki. Tapos pagtapos nun, sabi, pagtapos nyo ng mga duwende naman. Yung ginawa ng duwende, gold naman yan na crown. Pero masyado maliit. Kasi 26 sila. Tapos, next naman, madaming bata. Yung unang bata, si Maya, sabi niya, may hawak siyang birdhouse. Tapos sabi niya, itong ginawa ko para sa'yo. Pinink ko siyang green kasi alam ko, paborito niyo pong kulay to. Tapos, Inang Kalikasan, inano niya para tinulong niya umakyat si Maya para malagay sa ulo niya yung birdhouse. Tapos yung iba-ibang bata, iba-ibang birdhouse, ibang anyo, ibang shape and size and color. Tapos tinagay sa ulo ni Inang Kalikasan. Tapos sila yun yung nagustuhan kasi hindi na sa ulo niya tumatae, nag-aano yung mga ibon. Doon na lang sa mga birdhouse. Tapos, sabi nilang Kalikasan, anong gusto niyo na reward? Kahit ito, yan. Tapos sabi ng mga bata, nabigay niyo na po sa amin yan. Tapos tuwang-tuwa si Inang Kalikasan. Tapos nag-party sila lahat hanggang gabi. Tapos nung gabi, umuwi na lahat. Salamat!